Bing masasarap sa mundong ito. Subalit, Panginoon, walang katulad ang iyong Panginoon ibinigay sa amin. Walang katulad sa piling mo. Kaya, Panginoon, maraming salamat. Maraming salamat, Panginoon. Sapagkat ang buhay na ito, O God, ay nasa iyo. At wala, Panginoong, makababawi kahit sino pa man. Marami pong salamat. Tunay nga, Ama, sa iyo po namin ibinibigay ang lahat ng papuri. Lord, ang salita, Panginoon, na aming pag-aaralan, O God, ay sa iyo lamang, Panginoon, magmumula. Panginoon, gamitin mo lamang, O God, na vessel ang iyong lingkod. Panginoon, ipadama mo sa mga taong makikinig, O God, kung gaano mo sila kamahal. Kung gaano, Panginoon, sila kapalad. Sapagkat, Panginoon, sila'y nasa piling mo. Marami pong salamat sa iyo. Tunay nga, Ama, samahan mo ang aming gawain ngayong hapong ito. Itinataas namin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng mga taong may kabigatan sa kanilang mga puso. Ang mga tao, Panginoong, may mga alalahanin. Lord, dalangin namin, Panginoon, ikaw ang maging kapunuan sa bawat isa sa kanila. Marami pong salamat. Tunay nga, Amang Diyos, sa iyo po ang pinakamataas na pupuri. Sinasamba ka namin. Ito pong aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Maganda pong hapon. Pakisabi nga po sa katabi nyo, magandang hapon. Actually, gusto ko nang tumayo kanina para magpatotoo at mag-anchor. Pero sabi ko, ako po ang magpapahayag. Maraming salamat, Pastora. Alam nyo, nakakatuwa. Pinag-aaralan po natin ngayon ang patungkol sa kaharian ng Diyos. At kung papaano po nabubuhay, no, sa kanyang kaharian. Napakasarap. Sapagkat, alam nyo, kung tayo po ay patuloy na nabubuhay sa kaharian ng Diyos, wala pong kalungkutan. Amen? Sabi nga po kanina ng preaching ni Pastora, ang kayamanang nalalasap ng taong wala sa Diyos ay may kahalong kalungkutan. Pero ang kayamanang nalalasap sa piling ng Diyos, puro saya at sigla. Amen? Alam nyo, nung pinag-aaralan ko po itong aking message, dumating po yung magandang balita sa akin. Kasi nung last time po na nagpatotoo ko, sabi ko nga, inumpisahan kong i-open yung isa kong generics sa may area po ng Pandakan. Tapos may isa po akong in-apply na na-approve din. Pero ang binigay po sa aking discount ay 40%. Pero nung 1 month pa po, nakalipas yung 1 month, wala pa ako na-submit. So nag-submit po ako ng reconsideration para dun po sa area para hindi po mabaliwala yung approval. Nag-text po kahapon sa akin yung taga-generics at ini-inform po ako na ina-approve nila yung reconsideration ko at the same time, ginawa po nilang 80% yung discount ko. Praise the Lord talaga po. Alam nyo, napakabuti po ng Panginoon talaga sa atin. Amen? Wala pong pasubali. Kahit nga po, sabi ko nga, kahit mag-eleksyon ngayon, hindi ko ipagpapalit ang Diyos ko. 100% sa Kanya ang boto ko. Amen? So, alam niyo naman po ang nangyayari sa atin ngayon, no? Sabi ko nga kay Pastora, kinikwento ko kanina, medyo abala po yung aming sambahayan. Dahil yung kapatid ko tumatakbong kapitan. Yung tanong ni Pastora, ba't siya pumasok sa politika? Yun din po ang tanong ko eh. Oh? Pero nung maalala ko po, sabi ko, mapalad din po kasi sa tuwing po magkakaroon sila ng caucus, ako po yung hinahanap nila para manalangin. At kumakalat po doon sa lugar namin na ang advisor daw po ng kapatid ko ay isang pastor. So ako po'y natutuwa sapagkat kahit po papaano, na itataas po ang pangalan ng Diyos. Amen? Sabi ko, ano man ang takip ng dyablo sa pangalan ng Panginoon, hindi niya pwedeng takpan ito eh. Patuloy itong tataas, patuloy itong mamamayagpag. Amen? Alam nyo, marami na po tayong pinag-uusapan patungkol sa salita ng, sa tinatawag na Kingdom of Heaven o yung Kingdom Living. Napakadami na po niyan. Kung sino po yung pala absent, palagay ko, kailangan ninyong mag-make up para makahabol po sa mga messages na yan. Sabi ko nga, binibenta ba yung mga CD o libre naman yata yung gusto nyong papakinggan, pakinggan nyo po. Napakaganda. Punong-puno po ng laman. O, hindi po puro pangako. Hindi puro salita lamang, kundi may kasamang pagpapala. Amen? Yung salita po ng Diyos, hindi po katulad dito ng mga politiko na napapaso.
Oh? Nalalagay lamang sa isang tabi pagkatapos manalo. Ang Panginoon po laging panalo. Lagi pong nakatakdang ibigay sa atin ang kanyang pangako. Amen? Hindi po natin kailangan na humingi ng parang isang pulubi. Ang Panginoon po, pag nasa kanyang piling, hindi po pulubi ang tingin niya. Tayo po ay isa sa tagapagmana. Amen? Sabi mo sa tabi mo, tagapagmana ka. Yan. Okay? Pero, alam po ng Diyos, na nung likhain niya ang tao, sadya po itong may mga tinatawag na mga loopholes o mga tinatawag na pagkiling o yung pagliko. Amen? Kaya doon pa lang sa paumpisa po ng kanyang kautusan sa Biblia, sinabihan na niya, nagtagubili na siya kay Joshua. Anong sabi po niya kay Joshua? Doon sa Joshua 1:7-8. Di ba? Ano pong sabi niya roon? Magpalakas ka. Maging matapang. Sabi niya kay Joshua. Okay? Gawin mo ang ayon sa lahat ng kautusan. Kautusang iniutos sa iyo ni Moses na aking lingkod. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa. Amen? Ang ibig po sabihin nun, go straight. Amen? Yun po naman ang panawagan ng lahat eh. Go straight. Pero minsan may mga lumiliko. Minsan nga may nag-U-turn pa. No? Bumabalik. At nagkakaroon po ng problema sa buhay. Bakit po? Sapagkat napakarami pong signs. Napakaraming tinatawag na ginagawa ang dyablo upang tayo ay ibalik, iliko sa kaliwa at kanan. Minsan pinapa-U-turn tayo, hindi lang po buong buo, kundi minsan sumosobra pa. Naalala niyo po yung sinasabi ng Biblia na kung matatagpuan ng dyablo ang puso mo na malinis, hindi lang siya titira doon, magsasama pa siya. Kaya ang lumalabas po, yung mga bumabalik sa dating buhay nila, nagiging malala pa po ang buhay. Amen? Kung dati po ay isang kahon lang ng beer ang naiinom, ngayon po 2 kahon na. Hindi pa yung lasing. Hindi pa nagtatanong ng where is the road. Puro 2 for the road pa. Diba? Yung mga umiinom dyan, baka nakaka-relate? Naalala ko po yung kwento na yan. Praise the Lord. Sa segue lang po. Alam niyo yung pag-inom. Minsan tinitingnan natin, akala natin, marami po nagtatanong, masama bang uminom? Minsan tinatanong ko nga sarili ko, masama bang uminom? Hindi naman talaga masama. Ang masama kung ikaw ay magpapailalim doon sa iniinom mo, malulunod ka. Oh? Pero wag po kayo mag-inom. Kasi yan po ay may mga fermented materials na makakasira ng katawan. So, siguro social drinking, konti, mga 1 baso, pero pag 1 kahon, hindi na social drinking yan. Ang tawag na dyan, paglalasing. At yan po ay pinagbabawal ng Galatians. No? Babasahin nyo ang aklat ng Galatians. Yan po ay pinagbabawal dyan. Okay? Ngayon, napakadami pong nagsasabi. Minsan, parang ang nagiging, ang tingin na lang sa mga ganung bagay ay baliwala na. Minsan nakalagay pa sa mga t-shirt, di ba? Sa langit, wala ng beer. No? Kaya dito, mag-inom na mag-inom. Ubusin, pero palagay ko, hindi nyo mauubos yan eh. No? Kahit pinakamalakas pa kayong uminom. Kasi ang tangke ho ng beer, sinlaki yata ng lugar na ito, 1 tangke pa lang yon. Hindi pa ho ganito kataas. No? Ang taas po niya, sabihin natin mga 12 floors ng isang building. Ganun po kataas ang tangke niyan. No? Naranasan ko uminom sa gilid niyan, hindi ko yata nabawasan kahit bula. No? Naalala ko po, alam ni Pastor yan, no? Gumagala kasi ako noon sa mga beer division ng kumpanya ng San Miguel. Pag umiinom po kami doon sa tabi ng tangke, no? Ang baso po namin yung pinutol na Coca-Cola. No? Pero alam nyo, kahit ano po yatang lakas kong uminom, di ko kayang bawasan man lang kahit bula. Kaya yung mga umiinom dyan, sama nyo kami sa pag-inom ng tubig. Praise the Lord. So, umano lang po ako. So, alam nyo, sabi ko nga kanina, marami pong ginagawa ang dyablo para iliko tayo ng mga daan. Kaya ang Panginoon nagtatagubilin lagi, di ba? Nagsasabi. Okay?
Nagsasabi siya lagi, mula pa noong Old Testament hanggang ngayong New Testament, nagpapaalala siya sa atin. Sabi nga ni Pastor Cesar nung nakaraang preaching niya, minsan binabanggit ng ating mga bibig ang pag-ibig natin sa Diyos, pero minsan ba natanong natin ang ating mga puso, tayo nga ba'y umiibig ng tapat sa Kanya? Okay? Minsan nga, natatanong din namin, kami nila Pastora, nila Pastor Ray, nararanasan namin yan sa opisina. Lalapit sa'yo at sasama sa Rema pag wala pang trabaho. Pero pag nagkatrabaho na, bye-bye, Rema. Okay? Ang minahal na yung trabaho, ang minahal na yung pagpapala, hindi minahal yung nagpala. Parang yung sinasabi kanina ni Pastora sa preaching niya kaninang umaga, alam nyo, nakakalungkot po, napakadami noon, na dumaan at nabahaginan ng salita ng Diyos, subalit isang banda, mas pinili po yung pagpapala kaysa sa nagpala. Amen? Karanasan po namin yan. Kaya kung makikita nyo ang mga church-goer ngayon, come and go. Mamaya nakita mo dyan, active na active, tumatalon, sumisigaw, pag lumipat na rin sa dulo, palabas na po ng pinto yun. Oh? Marami po niyan. Bakit po? Mas tinitingnan ng tao ngayon, yung tinatawag na pakinabang. I don't say naman po na dito sa Rema meron nun. Wala rito nun. Ang tinitingnan natin yung nagbibigay ng pakinabang. Amen? Yan. Parang ang hina. Amen po ba? Yan. So, kung papansinin po natin, ang Panginoon laging merong paalala. Hindi po siya nagpapabaya. Okay? Kaya minsan tinatanong ko, na ito na rin po yung pamagat ng preaching ko, where is my treasure? Yan ba ay nasa mundo na kung saan may sakit, may tinatawag na kompetisyon? Okay? Parang yung sinasabi ni Pastora, lahat ng nasa mundo may kompetisyong tinitingnan. Pero sa Panginoon, ibinigay na. Wala nang kompetisyon. Lahat ng tumanggap sa Panginoon at binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos ay naging tagapagmana. Amen? Hindi lang po kailangan ng kasulatan sapagkat nailagay na. Amen? Hindi na po kailangan idakit pa sa tinatawag na Registry of Deeds. Kung magmamana po tayo ng lupa, kailangan niyan ng mga dokumento. Pero dito, sinelyuhan po yan ng dugo ng Panginoon. Amen? Yung pagkakaroon natin ng mana, sinelyuhan. Kaya, no wonder, yung mga taga-Rema yumayaman. Nagiging milyonaryo. Oh? Hindi nga lang milyonaryo, bilyonaryo. Saka hindi lang natin ini-invade ang Metro Manila, kundi maging ang mga probinsya. Amen? Kaya yung Rema po, unti-unti, dumating sa Isabela, dadating sa Nueva Ecija, dumating sa Ilocos, dumating hanggang Ifugao, Apari. Amen? May imposible ba sa Diyos? Wala. Walang imposible sa Diyos. Amen? Kaya dito po, pinaalalang muli ng Panginoon sa Matthew 6:19-24. Kung nagbabasa po tayo ng Biblia, makikita natin, yan po yung ginawang sermon doon sa tinatawag na bundok. Okay? Na matapos po ang paghahabol ng mga tao sa Panginoon, nagbigay po siya ng paalala. Amen? Sabi niya rito, huwag kayong magtipon ng mga kayamanan para sa inyong sarili sa lupa, na dito ay naninira ang bukbok, at ang kalawang at ang mga magnanakaw ay nakakapasok at nakakapagnakaw. Amen? Maliwanag po yun. Sino po ba ang napagnakawan na rito? Kanina lang, may nag-report po sa atin, may nagpatotoo. Pinasok sila. Ang bahay po nila ay pinasok. No? Ninakaw yung ibang mga gamit na mahalaga. Kahit po, yung mga mayayaman na santambak ang gwardya, naiisahan pa. Minsan nga, sa kulungan, nakakawala pa yung may gwardya. May gwardya na yun, ha? Amen? So, wala pong ligtas sa lupa. Amen? Kundi magtipon kayo para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit. Na doon, ang bukbok at ang kalawang ay hindi makapaninira. Amen? At ang mga magnanakaw ay hindi rin makakapasok
ni makapagnanakaw. Amen? Napakahalaga po nung salita na ito ng Panginoon. Ibig sabihin po, our wealth is being preserved. Amen? Wala pong makakagalaw. Kung ano man po ang natitipon natin sa langit, ang tanong niyan, Pastor, paano ba ako makapagtitipon sa langit? Subukan mo. Pero ang sinasabi po dito, mga kapatid, kung anong ginagawa natin sa lupa na maganda at naayon sa kagustuhan ng Panginoon, yun po ay dagdag kayamanan natin sa langit. Amen? And then, sabi po ng verse 21, sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. Mamaya po, i-explain po natin. Hanggang alas 8 ba tayo rito, Pastora? Amen. Praise the Lord. Then, sabi po doon sa verse 22, ang mga mata ang ilawan ng katawan, kung tapat ang iyong mata, ang buong katawan mo'y mapupuno ng liwanag. Ngunit kung masama ang iyong mata, ang iyong buong katawan ay magiging kadiliman. Kaya't kung ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman, anong laki ng kadiliman? Amen? And then sabi po ng verse 24, walang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapopootan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. O magiging tapat siya sa isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. Praise the Lord. Tayo pong lahat muna ay manalangin. Hallelujah. Father, your word is a wisdom, O God. Marami pong salamat, O God, sa katuruan na ito. Ibigay mo nga sa aming Panginoon ng malinaw, maayos, at may aral, Panginoon, ang iyong mga salita. Marami pong salamat. Pinupuri ka namin, Ama. Pinapasalamatan ka namin. In Jesus' name, Amen. Praise the Lord. So, alam nyo, napakaganda po, no, na kung babasahin nyo yung Matthew 6, pinupuntuhan po dito ng Panginoon yung tinatawag na relasyon. Amen? Mula po doon sa Matthew 6 verse 1 hanggang po doon sa dulo, mababasa nyo ng halos 11 beses yung pagpangalan ng Ama o yung Father na sinasabi dyan, na which is, nire-relate po dito yung tinatawag na relasyon. Amen? Nabanggit ko po kanina, na ang diablo po ay gumagawa ng kapamaraanan upang malayo tayo sa tinatawag na mabuting relasyon sa Ama. Amen? Kaya po ito, nagbigay na naman ng tagubili ng Panginoon. Mula kay Joshua, na sinasabi niya magpakatatag at magpatapang, ito naman. Sinasabi naman niya na magtipon tayo hindi sa lupa. Madalas po sinasabi ni Pastor Ryan, don't get us wrong. Hindi po masamang maging mayaman. Napakagandang maging mayaman upang makatulong sa kaharian ng Diyos sa lupa. Amen? Pine-preempt ko lang po ng konti, pero alam nyo, madami po nagtatanong, paano? Sasama ako dyan sa relihiyon mo. Baka mabago pa ang buhay ko. Mayaman na ako ngayon Mataas na ang posisyon ko. Maganda na ang aking katayuan. Maganda na ang kotse ko. Malaki na ang bahay ko. Baka pag dumating pa ang panahon, sumama ako sa iyo, mawala yung lahat sa piling ko. Pero alam nyo, sagot doon, lahat po ng bagay sa lupa ay temporary. Amen? Mawala man ang kayamanan ko, mawala man ang ari-arian ko, kung yan ay para sa Panginoon, wala pong problema yon. Sapagkat kung kagaya po tayo ni Moses o ni Abraham, na naniwala at nanampalataya sa Panginoon, na kung etong bagay na ito ibibigay ko sa Panginoon, ibabalik niya sa akin, mas marami. Amen? Remember po si Abraham? Nag-iisang anak, si Isaac. Ano pong sabi? Ibigay mo yan sa akin. Siya po ba'y nagdalawang isip? Hindi. Ibinigay niya si Isaac. Pero kinuha po ba ng Panginoon? Napatunayan po ni Abraham o ni Abraham na ang Panginoon po'y tapat at hindi po magkukulang. Amen? So, dito po sa verse na ito, o sa talata po na binasa ko, makikita po natin na napakahalaga pong bagay yung tinatawag na relasyon. Madalas po, na ang mga tao, pagkatapos pong makinabang, nawawala na yung tinatawag na relasyon. Amen? Madalas po nga naalala namin yung panahon ni Pastor, pag may nangutang dyan, pag nakautang, pag talikod, sisiraan pa yan. Nakinabang na,
maninira pa. Amen? Sa panahon po na yun, nakikita namin na ang tao po'y walang kaligayahan. Walang tinatawag na tinitingnang utang na loob. Pero dito po, hindi naman sinasabi ng Panginoon, tumanaw tayo ng utang na loob eh. Pero dapat po natin gawin. Sapagkat yun po yung kaakibat ng pagmamahal niya sa atin. Amen? Kaya po mapalad po tayo, mas pinili po nating mag-church kaysa pumunta sa mall. Mas pinili po nating mag-church kaysa sumama po sa mga politiko, may 500 doon. Dito po, hindi lang 500. Hindi lang 100. Millions. Amen? So, kaya po panghawakan natin, no? Mula umaga, paglinggo po, mula umaga, napakasarap pong makinig ng salita ng Panginoon. Kasi punong-puno po tayo eh. Amen? So, yung relasyon po na yan sa ating pong Panginoon is a great relationship. Amen? Pakisabi mo sa katabi mo, it is a great relationship. Amen? Bakit po? We are bought with a price. Binayaran tayo ng pinakamahalaga. Wala pong katumbas yung kabayaran ng bawat isa sa atin. Yan po yung buhay ng Panginoon na pinako sa krus. Amen? Kaya, minsan nakakapanghinayang. Ako po noon, siguro alam nyo naman po yung kwento ko sa buhay. Nakakilala ako sa Panginoon, siguro at the age of 17. Amen? That was 1978. Siguro mga ano pa lang po pala ako noon, mga 16. Pinabata ko pa yung sarili ko. Pero alam nyo, mula sa relasyon na yun, na natutunan ko sa Panginoon, nagkaroon ng tinatawag na pagliko yung buhay. Amen? Hindi lang po sabi ko nga, hindi lang kaliwa, kanan eh. Ito po talaga naranasan ko. No? U-turn talaga, U-turn. Napakarami niyan sa may C5, napakaraming U-turn. No? Talagang umikot po ang buhay ko mula doon sa tamang daan, hindi ito kay no? Mula doon sa tinatawag na tuwid na daan, nag-U-turn. Ano pong nangyari sa buhay ko? Umasenso ba? Nagkaroon ba ng tinatawag na kulay? Makulay ang buhay. May kulay ang buhay ko noon dahil napunta ako sa pulahan. Namuno po ako ng isang unyon na akala ko siyang magbibigay ng tinatawag na matatag na estado sa aking trabaho. Pero nagkamali po ako eh. Dumating po yung pagkakataon na ang nagwagi ay ang Panginoon pa din. Amen? Nagsisisi po ba ako ngayon? Hindi. Sapagkat yung pagkakabaliktad kong ganoon, hindi ko po alam ang pag-ibig ng Diyos pala rin ang siyang bubuhat sa akin. Amen? Nakakatuwa po ba? Kaya po kayo, kung may nararanasan kayong pagliko sa buhay, wag po kayong mag-alala. Basta po, may taong ginamit sa inyo, kumapit na po kayo. Wag na po kayong bibitaw. Sapagkat ang buhay po ay hindi po ganun kahaba dito sa lupa. Mas mahaba po ang buhay sa kabila. Wag niyo pong sabihin na ang buhay sa kabila ay kapahingahan. Pag napunta ka sa dagat-dagatang apoy, walang kapahingahan dun. Amen? Pero pag nasa piling po tayo ng Panginoon, pagdating natin sa kabilang buhay, super sarap ng buhay. Amen? Nandoon po yung tinatawag na kayamanan. Kaya po dito sinabi nga magtipon. Hindi dito sa lupa, kundi sa langit. Bakit po? Yung vision ng Panginoon o yung vision ng mga tao, dapat hindi nakatingin dyan sa harapan. Dapat nakatingin dun sa malayo. Ano yung pakikinabangan natin in the end? Amen? Marami pong nakatingin ngayon lang. Gusto ko magkaroon ng malaking bahay. Gusto ko magkaroon ng ganito. Gusto ko magkaroon ng ganito. Pag nagkaroon na po, masaya na ba siya? Remember po natin yung isang example po natin sa Bible. Yung isang mayaman, doon po sa aklat ng... teka lang po, tingnan ko ha. Medyo na-excite lang po ako kaya nalalagpasan ko yung iba. Okay? Pero babalikan ko po hanggang alas 8 pa naman Praise the Lord. Yan. So kung titignan po natin, may isa pong example sa Bible, hindi ko na po babasahin yung verse. Ito po yung isang mayaman
na nagtipon ng kanyang kayamanan, at pagkatapos ng pagiba yung isang barn, di ba? Nagpatayo siya ng isang malaking barn, at pagkatapos, naupo siya, at sabi niya, relax na ako. Okay na ang buhay ko. Ano pong nangyari? Anong tawag sa kanya ng Panginoon? Hangal. Sapagkat, nagtipon ka para sa iyong sarili, hindi para ibahagi sa kapwa at gawain ng Diyos. Amen? Kung tayo po, marami po akong nakitang mayaman. Marami po akong nakilalang mayaman. Pero isa lang po ang mayamang nakita ko na talagang tumutulong. Yung nasa Panginoon. Amen? Yung mga mayayaman pong wala talaga sa Panginoon, okay, nagbibigay, nagkakaloob. Pero meron pong kapalit. Meron tinatawag na tawag nito, yung kapalit o yung balik para sa Kanya. Tayo po nagbibigay, hindi para umasa ng kapalit. Nagbibigay po tayo para makita po natin na ibabalik yan sa atin ng Panginoon, siksik, liglig, at nag-uumapaw. Amen? So napakaganda po. Yung tanong po natin, kanina, actually sabi ko nga, yung title po ng aking pong preaching ngayon is, Where is your treasure? Amen? Doon po sa sinasabi ng verse na ito, dalawa po yung pagkakaiba. Merong nagtitipon sa lupa na kung saan may tinatawag na mga maninira at may nagtitipon sa langit na kung saan walang pwedeng manira. Nasaan po ang treasure natin? Amen? Mahalaga po na malaman natin yan. Amen? Then, the second question, where is our focus? Or where is our vision? Ang vision po ba natin ay ngayon lang? Nakatingin lang po ba tayo sa ngayon? Na kung saan ang lahat ng bagay na natitipon natin ay temporary? O nakatingin po tayo sa malayo sa pwede po nating marating sa langit na kung saan po nandoon nag-aantay ang tinatawag na sanlaksang kayamanan? Ganun po ba tayo? And then third, sino po ba ang sinisilbihan natin? Ang ating pong sarili? Ang mundo pong ito? O ang ating Panginoon? Amen? Yan pong tatlong tanong na yan po yung nabuo sa isip ko nung nagsalita po dito si Pastor Cesar at sinasabi ng bibig mo na mahal mo ang Diyos, pero ang puso mo nasaan? Tunay nga bang ito'y nasa Panginoon? Amen? Inuulit ko po, yung pagkakaroon po ng yaman dito sa lupa ay hindi po kailanman sinabing masama. Ang masama, kung mas inibig mo na yung kayamanan na yan kaysa sa Panginoon. Amen? Kaya minsan natin, hindi lang pala minsan, dapat madalas nating tinatanong, nasaan ba ang aking mga ari-arian? Nasaan ba ang focus ko? Nasaan ba yung tinatawag na paglilingkod ko? Amen? Alam nyo, gusto ko pong magbigay ng patotoo rito. Madalas ko pong sinasabi to, ay parang yung kabigatan po ng puso nasa akin pagka ako po'y hindi nakakapunta ng gawain. Lalo na po pagka Friday. Sapagkat nakasanayan na po yan eh. Nung nasa Pandakan po itong church na ito, every Wednesday, every Friday, nandoon po kami sa church. Minsan nga po, meron pang ibinigay si pastora na parang task sa amin na every tanghali, nandun po kami. And then, bilang pastora po namin, kasama pa namin siya sa loob ng opisina, parang every time, every moment, wala po kaming pinag-uusapan, kundi ang salita ng Diyos. Nandun po yung kabigatan. Ngayon po, pag tinitingnan namin, parang meron ng kulang. Kasi malayo wala na si pastor sa opisina. Yung church, medyo malayo na. Hindi ko naman po sinabing hindi mararating. Amen? Kasi kung malayo man to, baka ang Panginoon mag-provide pa ng helicopter. Diba? Lahat po ng provision, binibigay naman ng Panginoon. Amen? Ang problem, yung tinatawag na kung nasaan ba. Nasaan ba?
ang treasure mo? Nasaan ba ang focus mo? Nasaan ba ang tinatawag na pagsisilbi mo? Amen? Question po yan. Hindi lang po sa inyo, maging sa akin. Amen? Kaya po, nagpapasalamat kami kay Pastora, patuloy po niya kaming ini-encourage. Patuloy po niya kaming binibigyan ng tinatawag na pagtitiwala. Amen? At yun po ay hindi pwede pong mabayaran. Yung pagtitiwala. Kaya mahalaga po yun. Sa bawat isa po sa atin na narito ngayon, huwag po tayong maglagak ng tinatawag na kayamanan sa lupa. Amen? O tinatawag na, wag tayong tinatawag na parang yung kapito ko sa kayamanan. Remember Achan? Si Achan po, isa sa mga example yan, na nung sinabi ng Panginoon na lusubin ninyo ang Jericho at lahat ng matitipon ninyo na kayamanan ay ilagay ninyo sa aking kaban. Di ba? Anong sinasabi ng Biblia? Anong ginawa ni Achan? Siya po ay nagtago ng ilang mga piraso. Okay? Itinago niya yun. Minahal niya yun. Inilagay niya pa nga saan? Sa ilalim. At pinagkatago-tago. Tinresure niya yun. Pero dumating po ang pagkakataon na nung labanan nila ang lugar ng AI na kung saan ito po yung isa sa mga pinakamaliit na bayan, tinalo sila. Kaya ano pong nangyari? Nung matuklasan po ito ng grupo ni David, nung tiningnan po nila yung tinatawag na lugar na yan at sinabi ng Panginoon na isang tao dyan ang merong tinatawag na hawak na treasure na dapat ay nasa kaban ko, nung matuklasan po yun, anong nangyari kay Achan? Nabuhay po ba siya ng matagal? Namatay. Namatay po siya. Isa pa pong example, si Ananias at saka si Sapphira o Sapphira. Yung mag-asawang yan, ang sabi po ng Biblia, walang nagkukulang. Hindi kailanman nagkulang ang mga nagasimbahan. Pero nung sila po'y magbenta ng tinatawag na kayamanan nila upang ito'y ibigay sa simbahan, hindi po nila isinulit lahat. Nagsubi po sila. No? Parang yung PDAP. Nung hindi magamit, nilagay sa DAP. No? Nung hindi magamit yung DAP, nilagay sa pondo ng, huwag na natin pag-usapan yan. Okay? Ano pong nangyari kay Sapphira at saka kay, ano nga itong nabanggit ko kanina? Ananias. Ano pong nangyari sa kanila? Di ba immediate po, namatay sila. Immediately. Hindi po yun nagtagal pa ng ilang oras. Pagkasabi nila ng tinatawag na pagkakamali, bagsak, patay. Amen? So ano pong sinasabi natin dito mga kapatid? Yung tinatawag po na pagmamahal sa treasure dito sa lupa, hindi po ito pakikinabangan natin ng matagal. Hindi po natin ito madadala sa hukay. Sabi nga po nung isang nabasa ko, okay, mag-ipon ka na mag-ipon. Maglagay ka na maglagay sa kaban mo. Pag namatay ka, pakikinabangan mo ba yan? Hindi. Pagpepiestahan yan ng mga mahal mo sa buhay, well, mabuti yon. May maiiwang ka sa kanila. Pero kung paano, kung yun ay mga magagamit din sa hindi magandang bagay, di-negative ka pa din. Walang kasiyahan. Amen? Sabi nga, we are blessed because naniwala tayo sa Panginoon, hindi lang tayo bine-bless ngayon, kung hindi maging ang ika-apat nating salinlahi. Amen? Ibe-bless ng Panginoon yan. Amen? Kaya kung tayo po ay matututong pamahalaan ang mga blessing na yan sa buhay natin, wala pong magiging mali sa buhay nyo. Amen? Lahat po tama. Then, kung tayo naman po ay magpo-focus lang sa mga bagay na yan, maluloko po tayo. Baka maging baliw ka na yan. Marami pong tao nakapokus sa tinatawag na karangyaan. Pero ano pong nangyari? Nawala rin po sila sa limelight. Remember Sita Astal? Si Sita Astal po, kilala nyo? Isa po siya sa tinatawag na beauty queen. Magandang babae ito, magaling, mahusay. Naging counselor po ng Manila. Tumakbong vice mayor. Pero nung matalo po, saan po siya natagpuan?
nagpapalakad-lakad na parang isang baliw. Amen? Masyado po siyang masyado po niyang pinokus yung sarili niya doon sa buhay na yon, sapagkat alam niya, akala niya yun na lang ang buhay. Marami pa po. Marami pa. Amen? Napakaraming mga tao na ganyan, na nakapokus doon sa akala nilang buhay na nila. Hindi na nila tinignan yung tinatawag na ibang bagay. And then, sino po ba ang pinaglilingkuran natin, mga kapatid? Praise the Lord. Marami pong naglilingkod ngayon sa tinatawag na puhunan dito sa lupa. Napakarami. Name it. No? Kanya-kanyang kompetisyon, pataasan, bilihan ng bilihan. Alam niyo kung kayo po ay nagtatrabaho sa mga malalaking kumpanya, makikita niyo yan. Lahat po yata ng mga malalaking kumpanya, kompetisyon ng habol. May-ari ng PAL dati, sino? Si Lucio Tan. Ngayon, binili na ng San Miguel. Amen? Yung Cebu Pacific, kay Gokong Wei. Yung Meralco shares po ng San Miguel ngayon, binili na rin ni Gokong Wei. Oh, kanya-kanya na sila. Amen? Nandoon na yung tinatawag na parang kompetisyon pagdating sa pera. Wala na pong tiningnan na maayos. Lahat puro pakikipaglaban sa tinatawag na materialism. Amen? Pero pasalamat po tayo, mga kapatid. Sila problemado. Kasi hindi nila malaman kung saan nila ilalagay ang pera nila. Tayo, hindi tayo namumroblema kahit marami tayong pera. Kasi alam natin kung saan natin ilalagay eh. Doon sa box na yon. At doon sa box na yon. No? Ang dami nating paglalagay. May co-op tayo dito. Meron tayong tinatawag na foundation. Napakadami. No? At lang lahat ng dulo ng yon ay para sa Panginoon. Amen? Hindi natin iniisip, pag tumaas ba ang market share, paano na ang pera ko? Pag tumaas ba o natalo itong negosyo ko, paano yung pera ko? Hindi po natin iniisip yun eh. Tayo po, pag naglagak ng pera, sigurado pong babalik sa atin. Pag namuhunan po tayo, siguradong babalik sa atin. Amen? Kaya mamaya po, pag giving natin, mamumuhunan tayo. Amen? Huwag po barya. Kasi baka barya din ang bumalik, makabukol pa. Okay? Praise the Lord. So, sabi po dito, yung question na paano natin pinopokusan o paano natin tinetreasure yung tinatawag na buhay na ito o paano natin pangangalagaan yung tinatawag na paglilingkod natin sa Panginoon, isa lang po ang sagot. Totohanin po natin ang pagmamahal natin sa Diyos. Huwag pong plastic. Amen? Alam niyo, ang plastic, kanya-kanya na rin po yan. Amen? Kasi nagtatrabaho kami sa plastic. No? Kanya-kanyang kombinasyon na rin yan. No? Minsan, hindi mo makikita ang tao. No? Sasabihin yan, praise the Lord, hallelujah. Pero sa puso niyan, hindi pa tapos tong preaching ni Pastora, ang haba-haba. Gutom na ako. Nagte-text na yung girlfriend ko, hindi pa tapos. Misa sisigaw pa ng pagkalakas-lakas. Hindi natin madedetermine eh. Kasi nababalutan ng kaplastikan. Amen? Buti na lang sa Rema, wala pong ganun. Yung mga plastic po, naitapo na, papel na tayo ngayon, papel. Bawal na ang plastic. Praise God. So, transparent po ang mga taga-Rema. Pag nakita mo ang mukha niyan at sinabi niyang hallelujah, tunay yun sa puso niya. Ay, walang sumagot ng maayos ah. Tunay po sa puso natin ang pagpupuri sa Panginoon. Amen? Praise God. Hallelujah. So, sabi ko nga po, ang sagot doon ay ang tunay na paglilingkod sa Panginoon. Amen? Then, tinanong din na nayo ng Panginoon, di ba sinabi niya rito, for where your treasure is, there your heart will also be. Or will be also. Amen? Napakahalaga po nun. Amen?
Kung tayo po ay magpapahalaga sa gawain ng Panginoon, nakikita niyo po ba ang tinatawag na result? Amen? Kami po, kinikwentuhan kami ni Pastora noon, even yung tinatawag na single centavo niya sa bulsa, ibinibigay niya para tumulong sa simbahan. Yung 13-month niya, hindi niya pinapaalam kay Pastor Ton. Ibinibili niya ng drum. Ibinibili niya ng mga tinatawag na instrument ng church. Yung po bang perang inilagak ni Pastor na wala? Nawala po ba? Dumami. Amen? Kaya po may natutunan ako. Sabi ko, yung papel na pera, ilang pong sulok? 4. Pag pinunit po natin sa isang kanto, magiging ilan po ang sulok? Di ba magiging 5? Hanggang sa pagputol-putulin mo yan, dadami po ang sulok niyan. So ang pera po natin, hindi po natin dapat ibinibigay sa sariling bulsa lang natin. Dapat ipinamamahagi para dumami, magkaraming sulok. Para sa lahat ng sulok ng bahay mo, may pera. Amen? Napakahalaga po nun. At yung puso po natin, dapat po bantayan natin. Let us guard our heart. Amen? Sapagkat pag hindi po natin binantayan ang puso natin, baka po yan ay maging sugatan. Maging bato. Kahit pukpukin pa ng martilyo, bato pa din. Amen? Maganda po yung sinasabi ng Bible doon. Bantayan natin ang mga puso natin. Sapagkat kung ano ang puso, siyang sinasabi ng bibig. Amen? Kung ang puso natin ay sa Panginoon, o ang puso natin ay sa pagtulong, wala pong gagawin yung puso na yan. At wala pong gagawin ng bibig natin kundi magpuri sa Panginoon. Amen? Napakaganda po niyan. Kaya, kung ating pong nais na maging pagpapala po tayo, dapat po mapagbigay tayo. Amen? Kung nasaan ang treasure po na gusto ng Panginoon na malagak ang mga treasures natin, dapat po doon natin yan ilagay. Amen? No, kung meron pa po ditong hindi kumbinsido, sinasabi ko po sa inyo na wag po tayong gumaya doon sa mga tinatawag na mga taong nagkaroon ng pagkakamal ng salapi o pagkakamal ng mga treasures pero hindi binahagi na walang po ng saysay. Amen? So dapat po magkaroon tayo ng tinatawag na focus. Magkaroon tayo ng tinatawag na lugar kung saan ilalagak ang ating mga treasures. At magkaroon po tayo ng tinatawag na tunay na paglilingkod sa Panginoon. Amen? Then, yung tinatawag po na Church of Christ, tayo po yun. Amen? Tayo po ay mula po sa tinatawag na kadiliman, parang yung inaawit po natin kanina. Amen? Yung kadiliman na yan, okay, na kung saan, hindi po pala inawit, binasa ko pala, sorry. Binasa ko. Doon po sa kadiliman na yan, kinuha po tayo ng Panginoon. Amen? Sabi po, yung mata po kasi natin, yun daw po yung tinatawag na window, o yung tinatawag na nakakakita ng tama at mali. Amen? Kung tayo po ay mananatili doon sa tinatawag na tama, magiging maayos daw po yung buhay. Papupuno po ng liwanag. Pero kung tayo po ay magkakaroon ng talukap sa mata, magkakaroon po ng tinatawag na kadiliman. Amen? Meron po ba kayong nakakita po ba kayo ng bulag na malinaw nakakapaglakad? Di ba po may baston yan at nangangapa? Gusto niyo po bang maging mangapa sa kaharian ng langit? Hindi po, di ba? Gusto natin malinaw po ang mata natin. Kaya kami ni Pastor Ray, 2020 pa vision. Totoo ba yun? Anyway, so, gusto ko pong ma-realize natin mga kapatid, dito po, sa ating pong mga sinasabi ngayong verse, no, mahalaga po na makita natin ang kahalagahan ng kaharian ng langit. Mahalaga po na makita natin kung gaano kahalaga na yung tinatawag, sabi nga ni Pastora kanina, na yung heaven, pag nadala natin sa lupa, kung gaano yung kahalaga. At kung sino ang makikinabang niyan. Amen? Napakahalaga po noon. Okay? So, dapat po makita natin na yung treasure, hindi po natin dapat inaangkin. Dapat po ibinabahagi, ibinibigay sa Panginoon.
Amen? Then, yung command po sa atin na magkaroon po ng tinatawag na pagsusuri kung saan natin ilalagay yan, dapat po paniwalaan natin. Nasa inyo po ngayon ang tinatawag na pagpili. Sabi ko nga po kanina, mamimili po tayo. Sa lupa ba ako mag-iimbak o sa langit? Amen? Then, ilagay po natin na ang temptasyon po ng dyablo ay napakarami. Pero ito lang po masasabi ko, ano man po ang hinaharap nating temptasyon sa lupa, wala po yung panama sa sagot at pagkukubli ng Panginoon sa atin. Amen? Kung natitempt ka na mawala sa Panginoon, natitempt ka na wag maglingkod sa Panginoon, ignore mo lang po, sapagkat ang Panginoon po natin, ipapanumbali ka niya. Amen? Napakasarap pong isipin, mga kapatid. Siguro po dito ako magtatapos. Napakahalaga po na naranasan ko po ito sa aking buhay. Na kung wala po tayong mga kapatid na nananalangin para sa atin, tayo pong lahat ay maliligwak at magkakaroon ng tinatawag na kalungkutan sa buhay. Napakasarap po noon. Alam niyo, ako na-realize ko po yon na napakahalaga ng tinatawag na pagtitipon o pagkakasama-sama ng mga mananampalataya. Kasi sa isang banda po, wala namang mawawala kung magkakasama tayo. Nabubuo pa yung tinatawag na maayos na relasyon natin sa Ama. Pero pag nawala po tayo, isa-isa po tayong manghihina at isa-isa po tayong malulunos dito sa lupa. Napakalakas ng kalaban. Pero wala po yung masasabi kung tayo po ay nagkakaisa. Amen? Kung tayo po ay sama-samang sumasamba sa Panginoon, naglilingkod sa Panginoon, wala pong panama ang dyablo sa atin. Amen? Kaya kung tayo po ngayon ay nakakaranas ng tinatawag na mga temptation, nakakaranas ng tinatawag na kahirapan, nakakaranas ng tinatawag na kakaibang bagay maliban sa gusto ng Diyos sa buhay natin, makisama lang po kayo sa mga mananampalatayang tulad ng naririto po sa atin. Sapagkat wala pong imposible sa Diyos. Amen? Kung nakakaranas ka, akala mo imposible sa Diyos na magawa yang maayos sa buhay mo, nagkakamali ka, kapatid. Sapagkat walang imposible sa Panginoon. In the end, ang paglilingkod po natin sa Panginoon ay tapat dapat. Sapagkat wala po tayong pwedeng paglingkurang dalawang bagay. Doon po sa binasa ko sa Matthew 6:24, ano po sabi doon, hindi po tayo pwedeng maglingkod sa dalawa. Isa lang po. Let us focus our mind on the Lord Jesus. Let us focus our mind in the kingdom of heaven. Let us focus our mind in the kingdom living. Wala pong pagkakamaling mangyayari sa atin. Amen? Amen po? May natutunan po kayo? Praise the Lord. Tayo po yung lahat ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Hallelujah! Hallelujah! Oh God, hallelujah! Panginoon, marami pong